May isang makulit na nagfo-flood sa aking comment section. Ilang beses siyang tinatanong ito, pero hindi ko na makita. Ang tanong niya something like, ano ang mga pagkaing pwede para gumaling ang sugat? Niresetahan daw kasi siya ng kanyang doktor, mahal, kaya gusto niyang malaman kung ano daw ba ang mga pagkaing dapat kainin para gumaling ang sugat niya. Meron nga ba nito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Okay, to start this, ipapaalaala ko lamang po sa inyo, wala pong pagkain na kapag kinain ninyo ay mag-a-act na siya na parang gamot. Tulad dito sa tanong na ito, siguro meron siyang sugat at ang inireseta sa kanyang gamot ay antibiotiko at iba pang mga gamot, maaaring gamot sa pagkontrol ng asukal. Maaaring may kamahalan talaga ang mga yan, pero dapat po ay maintindihan ninyo na wala pong pagkain na kapag kinain ninyo ay ang magiging action ay magiging tulad ng sa gamot. Wala pong pagkain na magiging antibiotikong targeted para sa staph aureus agad. At wala rin pong pagkain na kokontrol sa asukal ninyo na kamukha ng sa mga oral hypoglycemic agents na kapag kinain ninyo, bababa na agad ang asukal ninyo. Wala pong ganon. Ngayon, baka meron na naman magsasabi dyan na ang mga doktor hindi naniniwala sa herbal na noong panahon, na unang panahon, ay yan lamang naman ang ginagamit. Magkaiba po ang herbal sa pagkain. Mayroon pong mga herbs na napatunayan pwedeng gamitin sa panggagamot at kami mismo ginagamit namin tulad ng lagundi, ng sambong, ng tiyanggubat at iba pa. Sana po ay maliwanag ito sa bahaging ito. Ngayon, ang tip po natin sa follower natin na nagtanong nito ay ganito. Una, kailangan magpa-check up po kayo para malaman natin kung ano ba ang nangyari sa inyo mismo. Pangalawa, kung binigyan po kayo ng gamot at kayo ay namamakalan, baka kaya makal ay mayroong brand names na i-recommend ang inyong doktor. Pumunta kayo sa pharmacy at itanong ninyo sa pharmacist kung mayroon bang generic na po pwedeng i-recommenda para sa inyo at yun ang bilhin ninyo. Usually, sa mga gamot para po sa mga sugat, mayroong mga generics na mas mura para mabili po ninyo. Mas mura pero di kalidad. Baka nga mayroon pa sa mga center na libreng gamot, pwede rin po kayo magtanong doon. Pangatlo, pagdating sa pagkain, kailangan malaman natin ang circumstances around kung bakit kayo ay nagkakaroon po ng sugat o kung bakit yan ay hindi gumagaling. Kayo ba ay diabetiko? Kayo ba ay naninigarilyo? Ano ba ang mga timbang ninyo? Mayroon ba kayong iba pang mga sakit? Lahat ng iyan ay nagmamatter pagdating sa pagkain. Well, commonly kung ang i-assume natin na sakit nito ay mataas ang asukal, unang-una, iwasan po natin ang refined carbohydrates tulad ng white rice, ng white bread, white pasta, pati na rin ng simple sugars. Iwasan din po ang mga prutas na sobrang tatamis. Mas mag-focus dapat sa mga non-starchy vegetables tulad ng broccoli, cabbage, carrots at iba pa, pati na sa iba pang mga fiber-rich foods para makontrol ang asukal at makakuha ng nutrients na makakatulong sa wound healing. Take note, nutrients na makakatulong at hindi mismong gagamot dahil again, ang gagamot po sa inyo ay ang gamot na inireseta sa inyo. Yun po ang napag-aralan at nakitaan ng ebidensyang sasagot sa problema sa sugat. Huwag na rin po sana ako makakabasa sa comment section na kami mga doktor ay magaling pa sa Panginoon. Hindi po yun ganoon. Ang amin pong mga kaalamang ibinabahagi sa inyo ay napag-aralan namin sa tulong ng may kapal para makapagsilbi kami sa inyo. Hindi po kami mas magaling pa sa Panginoon. Naniniwala kami sa mga turo niya sa pamamagitan ng mga nagturo sa amin. At sana po, mayroon din po kayong natutunan. At paano? Hanggang dito na lamang muna. Share nyo po sa inyong mga kaibigan. I-digest nyo muna dahil again, ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!